Sa magpagpalang gabi sa inyong lahat. God is good! All the time! God is good. Tayo po lahat ng anak ng Diyos. Hallelujah. Nandito tayo muli sa gawain ng ating Panginoong Jesus. Amen? Nasa ating midweek prayer meeting. Amen? Hallelujah. Midweek service. Isang magpagpalang gabi po, pagbati po sa lahat mga nanonood via Facebook Live. Lalo po sa ating mga lingkod dyan sa IPRM Ministry, sa IPRM Pugao, sa ating minamahal na prophetess Josebina Riam Bonanza at sa kanyang buong sambayanan. Hallelujah! Magandang gabi po sa inyong lahat dyan at sa Pangasinan kay Senior Pastor Francis Riam Bonanza. Hallelujah! Napakabuti po ng Diyos sa buhay. Amen po ba? At dahil na po ba at sabik na magpuri na sa Diyos na buhay? Amen! Muli natin itataas at tatanghal ang kanyang dakilang pangalan. Amen! Hallelujah! Tayo po ay magsisimula na. Praise God. Mga kapatid, tayo po ay lumapit sa ating Ama. Gaya po ng isang bata na lumalapit sa kanyang ina na walang pag-aalinlangan.
Diyos na sa amin Ay manalangin, Amang Diyos sa banal, dakila ka sa lahat. Ama, maraming salamat po sa oras nito, Ama, na kami pinagkatipon-tipon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Ama. Ama, gabay niyo po kami, Ama, sa aming pag-prayer meeting, Ama. Sana po, Ama, walang hadlang sa aming gawain, Ama. Ito po'y magtagumpay, Ama. Sinasaraduhan po namin ang gawa ng kaaway, Ama. Ama, gabayan niyo po sana si Pastor Mark, Ama. Ang magtuturo, Ama. Bigyan niyo po siya ng karunungan, kalakasan, wisdom, knowledge, Ama. Bigyan niyo po siya ng kalusugan sa araw-araw, Ama. Patilit po kami, Ama. Kalusugan sa araw-araw, Ama. Patuloy niyo rin niyo po sana kaming gabayan. Saan man po kami magpunta, Ama. Amen. Ito ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Napakasarap halugan ng awitin ang ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Sabik na po ba kayo sa hain ng ating Diyos ngayong gabi? Amen. Sabik na po ba kayo sa kanyang salita na magbibigay buhay? Amen. 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 Sabik na po ba kayo sa salita ng Diyos na magbibigay buhay? Amen. Amen. Napakahalaga po na mensahe ng Diyos sa gabing ito. Nawa po'y tumimo po sa bawat puso po natin. Nawa ito'y magkaroon po ng halaga po sa inyo ang bawat salita ng ating Diyos na buhay. Amen. Ngayon po, tinanyahan na po natin ang ating lingkod. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Sa buhay po ni Pastor Mark Angelo Cornejo. Amen. Thank you. Open na po tayo. Hallelujah. Samahan po ninyo akong magbukas sa Colossus chapter 2 verse 6. Hallelujah. Ito po ang napili kong topic dahil meron tayong mga bagong bautismo. Amen. Hallelujah. Ito ay makakapagpalakas sa kanila, makakapagpatapang sa kanila. Amen. Nalakaran ang buhay Kristiyano. Amen po ba? Hindi tayo lalayo sa ating tema, be bold, be brave, be courageous. Hallelujah. Ito pag-aaralan natin ay makakatulong sa mga baguhan na makilala nila ng identity nila ngayon dahil bagong bautismo na sila, tinanggap nila si Kristo, ang identity nila. Hindi lang nila, pati po tayo. Amen. Ang identity natin ay wala na yung dati nating pagkatao, kundi si Kristo na po. Amen po ba? Mag-i-start na yung journey mo bilang isang Kristiyano. At dati yung dating pagkatao mo, mawawala na siya, mabubura na siya. Amen. Pagkatapos ng bautismo, turuan ninyo silang sumunod sa mga utos ko. Amen. Mga aral ko ni Kristo. Ano yung mission natin? To wake up the body of Christ and make it one in Christ. Amen po ba? Napakaraming nagsilabasang sekta po ngayon. Pero ang tanong, talaga bang nakapundasyon sa katuruan ni Kristo ang itinuturo nila? Amen po ba? Sinisikap po natin, ang IPRM United in Christ, sinisikap na hindi tayo lalayo sa katuruan po ni Kristo. Kasi yan ang daan na ibinigay ng Diyos para makapunta sa Diyos Ama. Amen po ba? Yan ang daan na binigay ng Diyos para tayo po ay hindi maliligaw. Amen po ba? Amen po. Hallelujah. Muli, magandang gabi sa ating Diyos na buhay, Amen. sa ating Panginoong Yeshua, Amen. at sa Banal na Santong Espiritu na patuloy na gumagabay sa atin Amen. para malakaran ang tamang daan. Para tayo po talaga ay ma-guide. Amen po ba? Hindi na tayo tatalikod. Nandyan si Holy Spirit. Huwag mo nang gagawin yan. Amen. Ito na ang gagawin mo. Amen. At kapag ikaw ay nagbabasa, ipapaunawa niya sa iyo
Kapag ikaw ay nakikinig, andyan si Holy Spirit. Uy, makinig ka. Isang tabi mo muna yung inisip mo. Yan ang trabaho po ni Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Nandiyan na po ba kayo? Amen. Hallelujah. Muli, magandang gabi rin sa ating mahal na propeta, Prophetess Josebina Riam Bonanza, Amen. na nandyan po sa Ifugao. Hallelujah. Sa kanyang asawa, Senior Pastor Francis Riam Bonanza, Amen. na nasa Pangasinan. Hallelujah. Amen. At sa buong sangay ng IPRM Ministry, buong Pilipinas at buong mundo. Magandang gabi po sa inyo lahat, maging sa ating palaging nanonood ng ating FB Live video. Hallelujah, magandang gabi po sa inyo. Kami po ay natutuwa, tinatangkilik nyo makinig sa iglesyang ito. Amen po ba? Amen. Hallelujah. At syempre, magandang gabi sa inyo na mga kapatid ko kay Kristo na naririto. Amen. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Amen. Amen. Ayan. Masaya po ba tayo na nagmo-multiply? Amen. Amen po ba? Yung mga tilapia. Hallelujah. Nahaluan ng ibang klaseng isda. Amen po ba? Amen. Ha? Kung sila ang pamilya Tagon, ihalin tulad din sa isda, ano kaya silang isda? Bangus. Sabi, may narinig akong sabi, balye na daw. Joke lang po. Baka mamaya may mag-walk out na. Ganyan po talaga si Pastor Mark. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Okay? Alam ko, ready na po tayo. Lagi ang isang tunay na Kristiyano, laging sabik na sabik na makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ang peking Kristiyano, hallelujah, o sabi natin peking Kristiyano, at meron ding hindi pa maanap na Kristiyano. Amen po ba? Amen. Yung peking Kristiyano, halos magkakapares lang yan. Hindi maanap na Kristiyano at saka peke. Pero magkaiba pa rin yan. Pero pares sila ng pinapakita na performance sa pagkinig. Yung peking Kristiyano, walang kasabik-sabik makinig. At yung di maalam na Kristiyano, ganun din. Amen. Amen. Kinababagutan niya ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Pero pag ikaw ay tunay na Kristiyano, alam mo na ito ang buhay ko para mabuhay yung spiritual ko. Kailangan kong kumain ng kumain. Kung paano yung physical na katawan natin, automatic na nagugutom. Amen. Pag umaga, hinahanap mo kagad pagkain, kape. Amen. Kasi alam mo, yun yung magpapalakas ng physical mo. Tapos pagdating ng tanghali, kakalam na naman yung sikmura mo. Automatic, di ba? Hahanapin mo ng pagkain. Ganon din sana sa spiritual natin. Amen. Automatic din sana na ikaw ay nagugutom sa salita ng Amen. Diyos. Amen. Amen po. Amen. Hindi mo siya kinababagutan, kundi kinasasabikan palagi. Amen. At alam ko naman, sabik na po tayo makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Maging ang ating mga manonood sa FPLive, alam ko po sabik po kayo palagi na makinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Nandiyan na po ba kayo sa Colossus 3? Time check. Tayo po ay nasa 9:15. Amen. Hallelujah. At ang sound po natin ay hindi pambulabog. Amen. Amen po ba? Amen. Baka mamaya may magpapabarangay na naman. Amen po. Matanong po kayo, nangubulabog po ba kayo? Kayo na nandito sa loob? Hindi po. Hindi. Grabe naman kung yung sound natin na napakahina, hina na makakapenetrate pa dun sa bahay nila na nakapader. Amen po ba? Amen. Grabe naman na. Siguro yung tenga mo pa na, parang laging nakaabang. Amen po ba? Amen. Nagkahanap ng butas. Amen. Amen. Hallelujah. Ulitin ko po, yung oras po natin 9:15. Ang ordinansa is 10 o'clock. Amen. At ang sound po natin ay hindi malakas. Amen po ba? Amen. Rinig naman po siguro sa ating live video. Hindi po malakas yung hindi po nakakabulabo. Amen. Hindi po tayo nagsisigaw. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Okay. Hallelujah. Maging matalino gaya ng ahas. Amen po ba? Amen. Sinasabi ko po yan para hindi sila makaharap ng butas. Amen po ba? Amen. Okay.
Ang sabi po dito sa Colossians chapter 2, verse 6. Ano pong title po sa inyo para malaman po kung nandyan na po kayo? Ang ganap na pamumuhay kay Kristo. Hallelujah. Yung mga baguhan na bagong bautismo, makinig po kayo mabuti. Makinig ang may pantinig. Hallelujah. Kapag may napakinggan, may natutunan. Kapag may natutunan, may isasagawa. Hallelujah. At yan ay katuruan ni Kristo. Makinig ang may pandinig. Amen po ba? Siya yan sa doctrine ni Jesus Christ. Amen. Makinig ang may pandinig. Napakahalaga ng pakikinig sapagkat dyan uunlad ang iyong pananampalataya sa pakikinig ng pakikinig ng pakikinig. Amen. Palayasin mo muna yung mga iniisip mo. Amen. Amen. Ang isipin mo muna, makikinig ako ngayon. Amen po. Amen. Kapag may kumakausap sa'yo, sabi mo, stop. Makikinig muna tayo. Amen. Hindi po nga ang makikinig. Amen. Hallelujah. Panalangin po natin, amang Diyos na pananakila, napakadakila, tunay na mabuti, pinakamabuti, Diyos ng mga Diyos. Hallelujah. Diyos na may likha ng langit at lupa. Kaya lagi po ako sa inyo dumadalangin. Hallelujah. Dumudulog sapagkat sa inyo po ay walang imposible. Hallelujah. Sa gabi po ito, dinadalangin ko, ibuhos po ninyo ang karunungan na nagmumula po sa inyo. Hallelujah. Makapagturo po ako ng mabuti sa mga tao na ibinigay niyo po sa akin. Hallelujah. Ang kanilang puso ay buksan po ninyo, palambutin po ninyo. Kung sa gayon, malaya po makakapasok, maitatanim ang inyong matabang salita. Hallelujah. Walang iba kundi si Kristo po namin Panginoon at tagapagligtas. Ito po ay magpuugat, tutubo at mamumunga. Ito po ay magre-reflect sa kanilang buhay. Sila po ay magmumunga ng mabubuting gawa at mamumunga po ng kaluluwa. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin at samang dalangin at nagkakaisang panalangin. Hallelujah. Sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua, ang lahat ay magsabi namin. Amen. Ang ganap na pumuhay kay Kristo. Verse 6. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo, Jesus bilang Panginoon. Amen po ba, mga bagong bautismo? Amen. Kaya tayo nagpabautismo kasi tinanggap natin si Kristo. Amen po ba? Amen. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo, Jesus bilang Panginoon. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Siya na yung susundin mo, hindi na yung sarili mo. Amen. Amen po ba? Ngayon, naglalaban yan eh. Si Kristo ba ang susundin ko o yung sarili ko? Si Kristo ba o yung sarili ko? Naglalaban yan sa loob natin. Amen po ba? Amen. Pero kailangan, pagtagumpayan natin, dapat si Kristo na ang masunod. Amen po ba? Mahirap yan. Amen. Gera yan sa loob-looban natin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Amen. Pakipag-isa ka na kay Kristo. Kung ano yung kaisipan ni Kristo, kaisipan mo na rin. Kung ano yung pananaw ni Kristo, pananaw mo na rin. Kung ano yung ugali ni Kristo, ugali mo na din. Amen po ba? At paano natin magagawa yan? Kailangan natin pag-aralan kung sino ba si Kristo. Amen po ba? Kailangan natin pag-aralan kung ano yung katuruan niya. Amen po. Basahin natin yung PowerPoint lang kung binabanggit ni Pastor Mark. Gusto mo makilala si Kristo, basahin mo yung Mateo, Lucas, Marcos, John. Amen. At kahit sa pahayag, amen po ba? Amen. Pwede mo makilala si Kristo kung anong klaseng ugali meron siya. Amen. Diyan mo makikita kung paano siya nagalit. Amen. Diyan mo makikita kung paano siya nagturo. Diyan mo makikita kung paano siya magsalita. Amen po ba? Diyan mo makikita kung paano siya mag-isip. Amen po. Kaya huwag tayo magkikitamad sa pagbabasa. Amen Amen. po. Huwag tayo magkikitamad kapag meron nakatayo dito na nagtuturo tungkol kay Kristo. Makinig ang may pandinig. Amen po ba? Amen. Okay. Verse 7. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Ano pong tema natin? Be bold, be brave, be courageous. Amen. Ang sabi niyan, magpakatatag kayo. Amen. Amen po ba? Amen. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatatag. Yung buhay mo, hindi mo na siya isasalig sa mundong ito, kundi kay Kristo na. Amen po ba? Ngayon, dahil tinanggap mo na si Kristo, ikaw nang bahala sa akin.
Panginoong Yeshua, ikaw nang bahala. Tinanggap kita. Amen po. Ikaw na. Amen. Manampalataya ka na siya nang bahala sa iyo. Amen. Amen po ba? Na kapag sinusunod mo siya, siya na yung magpapala sa iyo. Amen. Na kapag inuuna mo siya, siya na yung magpapala sa iyo. Isalig mo na sa kanya ang buhay mo. Amen po ba? Okay. Verse 7 pa rin. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Amen po ba? Magpakatibay sa pananampalataya. Dito pong mga pinag-aaralan natin, ito yung one. Kailangan magpakatibay kayo sa mga napapakinggan ninyo. Huwag kayong patatalo sa katuruan ng mundong ito. Amen po. Yung mga naririnig nyo dito, yun yung inyong ipapractice. Amen po ba? Kaya Amen. sinabi magpakatibay kayo. Kasi paglabas ninyo dyan, maraming katuruan ng sanlibutan. Ngayon, kung hindi ka matibay sa pananampalataya na itinuturo sa inyo, sa mga napapakinggan mo dito, mabilis kang matatangay. Amen po. Kaya sabi, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. At Amen. lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Magpakatibay. Kapag labas mo dyan, may mga naririnig ka, may mga problema, may mga pinagdadaanan. Hindi yan ang narinig kong katuruan ni Kristo eh. Amen po ba? Hindi ka magpapatangay sa mga naririnig mo. Amen po. Magpakatibay, magpakatatag. Amen po. Verse 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan. Hallelujah. Ibig sabihin may panganib. Pag sinabing mag-ingat, may panganib. Ano yung panganib? Tuloy natin. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni naman sa pamagitan ng walang kabuluhang karunungan. Hallelujah. Kasi may karunungan ang mundong ito at may karunungan din na nagmumula sa Diyos. Amen po ba? Kailangan alam mong i-discern yan kung karunungan ba yan ng sanlibutan o karunungan na nagmumula sa Diyos. Kapag karunungan na nagmumula sa Diyos, pag ina-apply mo yung karunungan na yan, nag-aalab yung pananampalataya mo. Pero pag karunungan na nasa mundo, ina-apply mo yan, tinan mo, mamalayan mo, malayo ka na sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Magkontra po yan, karunungan ng mundong ito at karunungan nagmumula sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni naman sa pamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alintuntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. The word tradition, ano po bang ang salitang tradisyon? Nakasanayan. Ano pa? Ako natin, halukayin natin para mas maunawahan. Tradisyon. Ito, nandito na po yung sagot. Sabi dito, sapagkat, okay, Troy, at pandaraya na ayon sa tradisyon. Amen po ba? Amen. Pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao. Tradisyon ng mga tao. Amen po ba? Tama po yun, nakasanayan. Mga turo ng mga matatanda. Amen. Amen po. Tradisyon po yan. At mga alitunin ng mundong ito. At ang mga ito ay, dito po yan, dito nyo mas lalo magtindihan yung tradisyon at alitunin ng mga tao. Kapag hindi nakaayon kay Kristo. Nababasa po ninyo. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Kaya kapag may naririnig po kayong alitunin, tradisyon na tinatawag, tanungin mo kaagad yung sarili mo. Naaayon ba yan kay Kristo? Kapag hindi naaayon kay Kristo, ekis na kaagad. Amen po ba? Amen po ba? Anong vision po natin? A church that believe only in Christ teaching. Amen po ba? Amen. Para hindi po tayo maligaw. Kasi si Kristo lang talaga ang daan papuntang langit. Wala nang iba. Amen po. Okay. Kapag hindi naaayon yung tinatawag na tradisyon, alituntunin, malayo sa katuruan ni Kristo, ekis na po kagad. Hindi ka maliligaw.
Amen po ba? Amen. Amen. Okay. Verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos, ulitin natin, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. Kaya nga kung gusto mong makilala ang Diyos Ama, ulitin ko lang, basahin mo yung Mateo, Lucas, Marcos, John. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. Amen. Ibig sabihin kung anong sinasalita ni Kristo, yun din yung isinasalita ng Diyos Ama. Amen. Kung ano yung pag-uugali ni Kristo, yun din ang ugali ng Diyos Ama. Yun po ba? Amen. Kasi walang isinasalita si Kristo na hindi galing sa Diyos Ama. Amen. At wala rin siyang ginagawa na hindi niya nakita sa Diyos Ama. Amen. Nakuha po ninyo. Amen. Amen po. Amen. Kaya kung gusto mong lubusan makilala ang Diyos Ama, kilalanin mo si Kristo. Amen. Amen po. Amen. Kung gusto mo makaparoon sa Diyos Ama, dumaan ka kay Kristo. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi kay Mama Mary, hindi kay San Pablo, hindi kay San Mateo. Direkta po tayo kay Kristo. Amen po. Amen. Yan po ang masakit na katotohanan. Bakit masakit na katotohanan? Matagal nating pinaniwalaan. Amen po ba? Amen. Matagal natin. Ngayon, biglang malalaman mo yung katotohanan, maka lalaban ka pa. Amen. Hindi, yan yung tinuro sa akin ni Lola ko eh. Yan yung ipinamanang turo sa akin ni Nanay. Tapos biglang malalaman ko, hindi pala. Amen ba? Yung matagal mong pinaniwalaan, tapos malalaman mo kasinungalingan, masakit. Amen po. Amen. Pero ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Amen po ba? Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Amen po. Kaya kapag nalalaman mo yung katotohanan, huwag mong patigasin yung puso mo. Amen. Yung isip mo, huwag mong patigasin. Amen. Amen po ba? Ibaba mo yung pride mo na hindi, alam ko talaga ito yung natutunan ko eh. Tanggalin mo yun. Kasi, nababasa mo naman eh. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Hindi po aksidente na naisulat po yung Biblia. Amen po. Ayaw ng Diyos na ang tao ay maliligaw. Kaya lang ang tao ay patuloy na naliligaw kasi hindi naman talaga nagbabasa. Amen. At kapag pinapangaralan mo, nagbabahay-bahay. Sino dito nagbabahay-bahay? Amen. Di ba? Na-experience natin kapag nagbabahay-bahay, merong talagang gusto makinig, meron yung tumatanggi, nire-reject nila. Amen. Oh, sila yung mga naliligaw. Amen. Kasi sarado na kagad yung isip nila. Amen. Dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Amen. Amen po ba? Oh, nakabase sila sa tradisyon, sa mga minanang katuruan. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Amen. Okay. Alam ko marami naman pumaganit niyan. Nakapakinig na naman sa social media. Yung mga ibang fans natin na sumisilip-silip. Amen po ba? Amen. Magalit na naman sila. Pero, ang isang mangangaral ng Diyos, kasalanan po kapag hindi mo yan itinuro. Amen po ba? May magalit man o hindi magalit, kailangan mo yung ituro. Kasi yan yung trabaho, magturo ng katotohanan para Amen. maraming lumaya sa kasinungalingan. Amen. Kung hindi mo ituturo ang katotohanan, walang lalaya sa kasinungalingan. Amen. Amen po ba? Amen. Huwag ang mga lingkod ng Diyos dapat hindi natatakot Amen. na magturo ng katotohanan kahit magalit po sila. Amen. Amen po ba? Amen. Huwag lang magalit ang Diyos kasi hindi mo itinuro yung katotohanan. Amen. Amen po. Di baling ang tao ang magalit, huwag lang ang Diyos. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Mas nakakatakot ang galit ng Diyos kaysa galit ng tao. Amen. Amen po. Amen. Kaya yung mga ebanghelista na itinitrain po sa iglesyang ito, huwag kayong matatakot. Amen. 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 Huwag kang mamaya. Tao po, tok, 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 tok. Magtuturo po kami ng katotohanan. Ito po yung sinabi. Naglabas na ng sundang, ng itak. Ay, hindi po. Binabawi na po namin yung sinasabi namin. Hindi po ganoon. Amen po ba? Ha? Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang mamatay, dahil sa paglilingkod niya kay Kristo. Amen po ba? Amen. Malaki ang gantipada po noon. Amen. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Pero, naniniwala ako na kapag hindi mo pa oras, amen po ba? Hindi ka pa niya kukunin. Amen. Amen po. Amen. Ha? Hindi ka pa niya kukunin kasi nakasulat din sa Bible eh.
Maraming nagalit kay Jesus Christ eh. Tapos nandun, nakasulat. Dahil hindi pa niya oras, di ba? Amen. Nakuha po ninyo. Amen. Eh, nakatakas po si Jesus Christ. Amen po. Dahil hindi niya pa oras. Amen. Eh, kapag oras mo na din, tanggapin po natin. Amen. Amen po ba? Amen. Okay. Verse 9. Tama po ba? Amen. Verse 9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. Naunawa na po yan ha. Amen. Verse 10. Kaya't nanubos ang inyong buhay sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Amen po ba? Amen. Verse 11. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli. Hallelujah. Amen. Dito po nagkakaroon ng-issue sa history ng Kristyanismo sa panahon po ni Apostol Pablo Amen. ni Apostol Pedro. Nagkatalo po, baka akala ninyo nagkakaisa po yan dati. Nagkakaroon din po yan ng hindi pagkakaunawaan. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya sa iglesia, meron din pong ganoon. Normal po yan. Amen. Minsan nagbabanggaan yung alam mo, tsaka alam niya. Amen. Amen po ba? Amen. Pero ang susi, para hindi magbanggaan yun, magkaisa kayo sa kaisipan ni Kristo. Kristo. Amen po ba? Amen. Noong unang panahon, ang isip ni Apostol Pedro, kailangan tuloyin yung mga apostolis na Hudyo. Amen. Ang isip nila, kailangan din tuloyin ang 19. mga hintil. Tayo Amen. po yun, mga hintil. Amen. Kapag hindi ka Hudyo, ibig sabihin, hintil ka. Amen. Kailangan din silang tuloyin. Ayan, tuloyin sa laman. Amen. Alam niyo yung mga kalalakihan. Amen. Tuloyin. Pero si Apostol Pablo, ang sabi naman niya, kapag nakilala niyo si Kristo at hindi kayo tuloy, huwag na kayo magpatuloy. Amen po ba? Amen. Hindi yun mahalaga. O ngayon, nagkaroon ng di pagkakaunawaan. Amen po ba? Ngayon, nag-meeting sila. Sino dito yun? Si Pan, si CJ, si Dodong, sila pa, Ikain. si Kyle. O, sabi ni Apostol Pablo, huwag na magpatuloy. Nasa inyo pa rin po yan. Amen. Nasa inyo pa rin po yan. Nakuha po ninyo. Kung ano yung conviction sa inyo, nasa inyo po yan. Amen. Amen po. Amen. Hallelujah. Pero kung babasahin niyo po sa Bible talaga, nakasulat yan. Sabi niya po sa Pablo, manatiling hindi tuli. Yung hindi tuli. Diba? Amen po. Magbasa po kasi kayo ng Bible para malaman ninyo na Amen. totoo yung sinasabi ko. Amen. Totoo po yan. Kasi nagtalo-talo ang mga apostolis noon. Amen. Sabi nga, tumayo si Juan. Sabi, tayo nga mga Hudyo, hindi na nga natin masunod yung mga tradisyon natin, kautusan natin. Amen. Tapos ipapatong pa natin sa mga hintil. Amen. Hindi po ba? Basa po kayo sa gawa po yan. Amen. Amen. Kung na-curious kayo sa sinasabi ko, basahin niyo yung buong aklat ng gawa. Amen. Diyan nyo makikita yung early Christian, yung buhay nila, early Christian. Amen. Amen po ba? Amen. Okay. Kasi pag ikikwento ko, hahabang po tayo. Amen. Dahil sa, anong verse po tayo? Amen. 11. Dahil sa pagkipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman. Amen po ba? Hindi tinuli sa laman. Amen po ba? Kundi sa pagwawaksin ng masamang hilig ng laman. Tayo po'y tinuli sa Espiritu. Amen. Nakuha po ninyo. Amen. Kahit hindi ka patuloy sa laman, amen po ba? Amen. Kahit hindi ka patuloy sa laman, kung sumusunod ka naman sa kautusan ni Kristo, tinuli ka sa Espiritu. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Hindi yun big deal sa Diyos. Kasi sa mga Hudyo, big deal po kasi yan. Kapag hindi ka tuli, marumi ka. Amen. Nakuha po ninyo. Amen. Yan po ang tradisyon ng mga Hudyo. Pag hindi ka tuli, parang nakakadiri ka. Marumi ka. Hindi ka bilong sa pamilya ng Diyos. Amen. Makasalanan ka. Pero sabi ni Apostol Pablo, kahit hindi ka tuli, kasi yung pag tinuli ka,
Ibig sabihin yan, kailangan mong sumunod sa kautusan. Amen. Ha? Amen. Amen po. Amen. Eh ngayon, sabi ni Apostol Pablo, kahit hindi ka tinuli, kung sumusunod ka naman sa kautusan, wala pong problema yun. Amen. Amen. Amen po, hindi basihan yung panlabas na anyo. Amen. Amen po ba? Amen. Tinuli ka nga. Pinagawa mo, ituli ako. Sabi mo, oy, kunyari, si CJ, si Kyle, hindi tinuli si Kyle, si CJ tinuli. Sasabihin ni CJ, oy Kyle, makasalanan ka kasi hindi ka tuli. Ikumpara mo yung buhay ni Kyle, mas masunurin siya sa utos na ni Kristo. Amen. Talo pa niya yung tinuli sa laman. Amen. Hindi siya tinuli sa espiritu. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Amen po. Amen. Juan, saan niyo gusto mong patuli? Sa laman o espiritu? Hallelujah. Amen. Mamaya ako, yung mga kabataan natin lalaki mamaya kakausapin na yung mga magulang. Pwede pa lang hindi magpatuli. Hallelujah. Ulitin ko, nasa inyo po yan. Amen. Amen. Pero, sabi nga, hindi siya ganun kahalaga. Hindi siya big deal. Amen. Sa buhay spiritual, hindi siya big deal. Hindi siya nakaka-apekto kung tuloy ka o hindi tuloy. Amen. Yan po ay tradisyon, alituntunin. Nakuha po ninyo. Amen. Verse 12. Sa pamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo. Kristo. Amen po ba, mga bagong nabautismuhan? Sa pamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo. At muli rin kayong nabuhay na kasama niya. Dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Namatay na yung dati yung pagkatao na masama. Muli ko yung nabubuhay na sa inyo is si Kristo na po. Amen. Amen po. Amen. Yung ginagawa natin ngayon ay pagtuturo na sa inyo paano mabuhay kay Kristo. Amen. Kaya, lagi po kayong makinig na makinig na makinig. Amen po. Amen. Verse 13. Kayong dating patay dahil sa kasalanan. Bakit tayo namamatay? Spiritual? Spiritual po ito eh. Wala na. Dati tayong patay dahil sa kasalanan. Yung spiritual po natin patay. Patay tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Bakit napalaya si Eva at Adan sa Garden of Eden? Dahil sa kasalanan, dahil sa pagsuway. Amen po ba? Amen. Ang pagkahiwalay sa Diyos ay pagkamatay spiritual. Amen po ba? Amen. Pero noon, nung may relasyon pa si Eva at Adan, bakit? May relasyon pa sila sa Diyos. Eh wala pang kasalanan po noon. Amen. Malapit pa sila. Amen. Habang dumadami yung kasalanan ng tao, palayo siya ng palayo sa Diyos. Unawain po yan na may pangunawa. Amen. Kung gusto mong mapalapit, maging close sa Diyos, amen po ba? Lumapit ka kay Kristo Amen. na magpapalaya sa iyo sa kasalanan. Kasi malabong ikaw ay makakapagbago kung hindi ka lalapit kay Kristo, hindi mo siya tatanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen po ba? Amen po. Amen. Gusto mo makakapagbago talaga? Tanggapin mo si Kristo. Lumapit ka sa Kanya. Amen po. Amen. Hallelujah. Sa pamagitan ng bautismo, verse 12, sa pamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Verse 13, kayong dating patay dahil sa kasalanan. Amen po ba? Amen. Patay po tayo spiritual dahil sa kasalanan. Kayong mga hintil. Sino po yung mga hintil? Tayo po yun. Amen. Kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli. Amen po ba? Amen. Nagiging malinaw masyado. Kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli, ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pero ipinipilit po ng mga Hudyo noon, kailangan tuliin yung mga hintil. Amen po ba? Amen. Okay. Kasama ni Kristo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananabutang kaugnay nito. Amen po ba? Kapag hindi ka tinuli, mayroon mga parang yung
parang, tawag dyan, hindi ka ganap na Kristiyano. Yun yung pananaw ng mga Hudyo. Amen. Ikaw ay walang kaugnayan sa Diyos. Amen. Po ba? Pero pinawalang bisa yun. Amen po ba? Amen. Pinawalang bisa yun. Amen po ba? Meron pa Amen. ditong mga binatay, hindi pa tuloy. Huwag ka nang kwan. Huwag ka nang maguliminahan. Amen po ba? Amen po. Huwag ka nang maguliminahan. Kasi hindi ka makasalanan sa Biblia. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi ka... Hallelujah. Amen. Okay? Verse 15. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan sa sanlibutan. Makapangyarihan yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kung pag-aaralan natin yan mabuti, matindi po yan. Amen po ba? Yung sinabi ni Jesus Christ, it is finished, marami pong ibig sabihin yun. Amen. Pero kung pag-aaralan po natin ngayon, hahaba po tayo. Amen. Amen. Okay? Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Amen. Ulitin po natin, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Amen po ba? Sa pamagitan ng kamatayan sa krus ng Panginoong Yeshua. Amen. Nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Amen po ba? Ayaw po ng Diablo na alam natin to. Amen po ba? Amen po ba? Ayaw ng Diablo na alam natin to. Kasi kapag nalaman natin to, wala nang panama ang Diablo. Amen. Amen po ba? Amen. Sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Yeshua sa krus, inuutusan kita, ganyan. Amen. Pinagbabawaran kita. Ayaw ng Diablo na malaman mo yan. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Verse 16. Kaya't huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain. Amen po. O inumin tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Nakuha po ninyo. Amen. Di ba maraming pamahiin ang mundo ito? Nakuha po ninyo. Huwag kayong Huwag na po tayo magpapasakop doon. Amen po ba? Amen po. Nakuha po ninyo. Kapag hindi naayon kay Kristo yung mga yan po ay alituntunin ng mundong ito. Amen. Amen. Amen po. Amen. Kaya huwag na po tayo magpapasakop. Amen po ba? Amen. Verse 17. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Nang nabuhay po si Kristo, tinupad niya na lahat po yan. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Yan ay pumapayapa sa atin na minsan, kahit nagsusumikap tayong masunod lahat, meron pa rin tayong hindi nasusunod dahil nga sa minsan mahina tayo spiritual. Ang pumapayapa sa atin, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. May pantapan, amen, sa kahinaan po natin. Amen. Amen po. Pero ayaw ng Diyos nang ikaw ay abuso. Amen po ba? Amen. Sig, ako by the grace, kaya mangre-rape na ako, magnanakaw na ako, mangungurap na ako. Kasi sig ako by the grace, kahit anong gawin ko na, ligtas ako. Ayaw po ng Diyos ng ganun. Amen. Amen. Ang tunay na kilala kay Kristo, may transformation. Amen. Ang tunay na Kristiyano, genuine Christian, may kabanalan. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Pero minsan nadadapa tayo, ang kaibahan na lang, pag nadapa ka sa kasalanan, tayo ka agad. Hindi ka na naglangoy-langoy dun hindi ka na lumalangoy sa kasalanan, nagsisisi ka agad. Amen. Amen po ba? Amen.
Hindi katulad nung tayo wala pang Kristo sa atin, nung nakatingin ka ng kasalanan, tinutuloy-tuloy mo. Amen. Ngayon nasa atin na si Kristo, hindi na tayo dapat namumuhay sa dilim. Amen. Yan po ang sabi ng Bible. Amen. Namumuhay na tayo sa liwanag. Amen. Namumuhay na tayo sa katwiran. Amen po. Hallelujah. Amen. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Verse 18, huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalakin lang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman. Amen po ba? Amen. Huwag tayong masyadong nakapokus sa yung mga signs and wonders, yung mga himala, ganyan, may vision na kung may pangitain. Amen. Sabi sa Bible, subukin niyo sila Amen. kung talagang ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanila. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi masama ang mga pangitain, vision, hindi yan masama. Amen. Pero, dalawa po yan eh. Ang Diyos kayang gumawa ng vision Amen. ng mga pangitain. Ang Diablo kaya niya rin gumawa ng ganun. Amen. Amen po ba? Amen. Ngayon, dyan papasok yung discerning spirit. Amen. Kailangan ma-discern mo na yung mga yan is sa Diyos. Kung sa Diyos yan, nagdudulot yan ng kaayusan, kapayapaan. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Magdudulot yan ng pagkakaisa kay Kristo. Amen. Amen po ba? Amen. Nakuha po ninyo. Amen. At meron din mga panaginip na kaya ka na naginip, sabi ng Bible, dahil marami kang alalahanin. Amen. Amen po ba? Amen. Kunyari si Jomel, kakapanood niya ng telenovela, Love Life, ay love story. Kakabasa niya ng pocketbook. Ngayon, ang panaginip niya, hallelujah, ang sweet-sweet nila ni crush niya. Amen po ba? Ay, hindi lahat ng panaginip ay galing sa Diyos. Minsan galing sa sarili mo lang. Amen po ba? Amen. Amen po. Ngayon, dahil nga nalalaman natin merong ganyan, kailangan mong, dyan papasok, kailangan mong i-discern Amen. kung sa Diyos ba o hindi sa Diyos. Amen. Nakuha po ninyo. Amen. Amen po. Yun po itinutukoy dito. Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba Amen. at sumasamba sa mga anghel. Amen. Pinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. May pangitain ka nga. Makakristo ba yung gawa mo? Nakuha po ninyo yan. Amen. Nakuha po ninyo. Amen. Pinagmamalaki mo, nakabisyon ako. Nananaginip ako. May gift akong ganito. Amen. Pero ang tanong, yung bunga mo, bunga ng gawa mo, makakristo kaya? Baka makasama tayo sa itataboy ni Kristo balang araw. Hindi ko kayo kilala. Pero ipipipilit mo, Panginoon Jesus, di ba ginamit ninyo ako magkaroon ng pangitain? Ginamit niyo ako magpalayas ng demonyo? Ginamit mo ko para managinip? Ginamit mo ko para magpagaling? Ginamit mo ko para mangaral ng salita ng Diyos? Amen. Anong sasabihin ni Kristo? Paulit-ulit lang po natin na naririnig yan dito. Anong sasabihin ni Kristo? Hindi kita kilala. Sapagkat ang mga gawa mo ay masasama. Ano ibig kong sabihin yan? Kahit gaano kaganda yung gift mo. Amen. Spiritual gift mo. Amen po ba? Amen. Pero yung spiritual gift mo na yan na maganda, hindi naman namumunga ng mabubuting gawa. Amen po ba? Delikado. Amen. Dapat nga, kung gaano kaganda yung spiritual gift mo, mas lalong maganda yung nagre-reflect sa'yo. Amen. Amen po ba? Amen. Sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Gusto ba natin makasama sa itataboy? Taas ang kamay. Sinong gusto makasama sa itataboy? Wala. Meron po. Wala.
Dapat kung gaano kaganda yung gift natin, ganun din kaganda yung nagre-reflect sa atin. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Okay. Saan na po tayo? Sa verse 18, huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel, ipinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman. Verse 19, hindi sila nagpapasakop kay Kristo. Ako po ninyo, Amen. kaya kahit gaano karaming pangitain ang makita mo, hallelujah, kahit gaano karaming hiwaga ang makita mo, kahit gaano karaming panaginip ang makita mo, kung hindi ka pa rin nagpapasakop kay Kristo, nakita mo lang yung pangitain, nakita mo lang yung panaginip, nakita mo lang yung hiwaga. Amen po ba? Amen. Maliligtas ka ba ng mga pangitain mo? Hindi. Ako po ninyo, Amen. hindi ka maliligtas ng pangitain mo. Amen. Maliligtas ka lang yan kung yung pangitain na yan, isa sa pamuhay mo. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kung galing kay Kristo talaga yung pangitain na yan, maliligtas ka niyan kung isa sa pamuhay mo yan. Amen po ba? Amen. Magbubunga yan ng mabuti sa buhay mo. Amen. Amen po ba? Amen. Makikilala mo sila sa kanilang Ano? mga bunga. Makikilala mo sila sa kanilang mga gawa. Kahit ito pong iglesyang ito, kung ayaw nating matawag na false, na hindi tunay, na peki ang iglesyang ito, dapat ang iglesyang ito mamuhay ng mabubuting tao. Amen. Amen po. Amen. Nakuha po ninyo. Amen. Amen po. Amen. Kaya, kapag napakinggan natin ang aral ni Kristo, palambutin yung puso, palambutin yung isipan, isa pamuhay. Amen po ba? Amen. Hindi tayo yung nakikitaan ng ikaw yung hindi namumuhay sa salita ni Kristo. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen po. Amen. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Saan na po tayo? Sa verse Indeed. 19. Malapit na po tayo matapos. Hallelujah. Time check. Tayo po ay 9:55. 19. Hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Nakaugnay sa Kanya ang mga bahagi nito sa pamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah sa mga baguhan po na bagong bautismo na kuha po ninyo, nakipag-usa na tayo kay Kristo. Inanyan ko pang mga youth team. Sabi kanina, magpakatatag, magpakatibay sa pananampalataya na tinanggap ninyo. Hindi lang sa mga baguhan, pati sa mga datihan. Kasi minsan yung datihan, sila pa yung minsan nauunang pinanghihinaan. Isa po itong paalala. Amen. Magpakatibay, magpakatatag sa pananampalatayang tinanggap po natin. Amen. Diba? Wala na pong atrasan. Amen. Diba? Walang atrasan. Amen. Simula nang tinawag tayo ni Kristo, hallelujah, pabago tayo ng pabago. Amen. Pabuti tayo ng pabuti. Amen. Hindi tayo pasama ng pasama. Amen. Hindi po tayo patras, kundi paabante po tayo. Amen. Yung dati ng pagkatao, nabubura na po yun. Amen. Amen po ba? Amen. At yung bagong pagkatao na nakasalig kay Kristo, yun na po yung makikita sa ating pag-uugali, pagsasalita, pag-iisip, Amen. pananaw. Amen po ba? Amen. Yung mga desisyon mo sa buhay, laging nakapundasyon kay Kristo. Amen. Amen po ba? Amen. Yan, maghanap ka ng trabaho, yan ba ay may linggo? Amen. Kapag masagasaan ng linggo, case.
Amen po Amen. ba? Ganun po. Kasi nakasalig na kay Kristo yung nakuha po ninyo. Amen. 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 Pero wag din natin sa mga baguhan, siyempre dahil baguhan pa, hindi pa ganun katatag. Amen. Amen po ba? Amen. 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 Pero yung mga datihan, tumanda na sa pagiging Kristiyano, mas nadadaig ka pa ng mundong ito, question po yun. Amen. Amen. Amen po. Amen. Nakuha po ninyo. Nawa ay meron tayong natutunan, patuloy na umunlad ang ating pananampalataya dahil kay Kristo. Amen. Makinig na makinig. Hallelujah. Salamat po. God bless. Hallelujah. Amen. Ayan. Sige po, mga kapatid. Pasalamatan sa gabi ito. Sisi
Ikaw nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Ang kadakilaan mo. Pag niyo rating please, intercede. O Diyos na buhay, banal at makapangyarihan Diyos. Tunay nga po Panginoon na hindi kami ang dahilan, kundi Ikaw lamang o Diyos kung bakit kami nakatatayo sa iyong harapan. Amen. Sapagkat ang lahat ng bagay muli mong pinaalala sa amin, Panginoon, yun ay biyaya mo lamang sa amin. Yes, Lord. Kaya po kung nakainin na kami sa buong maghapon, malaya Amen. kami nagagawa ang aming ginagawa. Amen. Malaya po kaming hakbangan ang mga nais mo sa buhay namin Amen. sapagkat nandoon ang mga biyaya at habag mo sa amin. Amen. O Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon. Sa gabing ito, O Diyos, na muli mo pong dinala ang aming mga panyapak sa lugar na ito, Panginoon, upang makapakinig ng iyong banal na salita na magpapalakas sa amin. Tunay nga po, O Diyos, kailangan namin ng lakas, ng katapangan, at patuloy po, O Diyos, na hakbangan ang lahat ng layunin mo sa aming buhay. Tunay nga po, O Diyos, kung paano ang mga lingkod mo noon, nanalangin sila, nabigyan mo sila ng divine courage. Ipagkaloob mo po nawa ito sa bawat isa sa amin, sapagkat nababatid ba ang aming mga puso at aming mga isipan. Tunay nga po, Panginoon, na walang naliligid sa iyo. Karapat-dapat kang luhuran, karapat-dapat kang dalanginan, karapat-dapat kang tawagin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Sapagkat po, O Diyos, lagi kaming makatatagpo ng lahat ng aming pangangailangan sa iyong paanan. O Diyos, salamat po sa gabing ito, Panginoon, na muli mo po kaming i-encourage. Amen. Nasa lahat ng ito, O Diyos, nandyan ka. Nasa lahat ng aming ginagawa, nandyan ka, Panginoon, na muli pong nagpapaalala sa amin na magpakatatag kami at magpakatibay. Amen. Na patuloy po naming hakbangan ang layunin mo sa aming buhay sapagkat hindi kami nag-iisa. Yes, Lord. Lagi mo kaming sinasamahan at hindi mo kami iniiwan ni Yes, Lord. pinababayaan. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, Amen. salamat po sa Hallelujah. gabing ito. Yes, Muli po Lord. namin itinadalangin ang bawat pamilya na nasa Yes, lugar Lord. na ito, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Dalangin po namin ang iyong divine protection. Yes, Lord. Hallelujah. Ang patuloy po, Panginoon, pagpuprovide mo Hallelujah. sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. Tunay nga po, O Diyos, na ikaw Yes, ang Diyos Lord. na tumawag sa amin na hindi Amen. nagpapabaya. Amen. Lord, Hallelujah. kayo din po sa gabing ito, dinadalangin namin sa Prophetess Josefina Yes, Riang Lord. Bonanza, Hallelujah. Hallelujah. ang buong sangay ng IPRM at lahat na kanyang nasasakupan. Amen. Hallelujah. Dalangin namin, O Diyos, ang patuloy mo pong paggamit ng kanyang buhay sa Amen. ikalulugod mo, Panginoon, sa ikatatag ng buong IPRM at sa Amen. lahat ng Panginoon. Ang kaluluwa po, O Diyos, na wala pa sa iyong presensya, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy mo pong gamitin ang buong IPRM sa pamagitan ni Prophetess. Dalangin po namin ang kanyang kalusugan.
ang kanyang mga ginagawa ay pagtagumpayin mo, Panginoon. Ganyan po, Diyos, pinadalangin namin si Apostle Mark, ang kanyang buong sambahayan. Patuloy mo po siyang patatagin, patuloy mo po siyang i-encourage, patuloy mo po siyang, Panginoon, na bigyan ng kalakasan Amen. ng lahat ng kanyang aspeto ng kanyang buhay. Dalangin po namin na sa kanyang buong sambahayan na walang magkaroon ng sakit at karamdaman. Patuloy po nawa siyang gamitin mo hanggang po, Panginoon, na makamit niya ang pinaka-reward mo sa kanya, O Diyos. Lord, ganyan po, Panginoon, sa gabing ito, dinadalangin po namin ang mga virus, Panginoon, na bagong labas. Dalangin po namin na kansilahin mo ito, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na hindi na po ito makapasok pa sa iba't ibang bansa sa pangalan ni Jesus. Yes, name. Sapagkat, O Diyos, marami po itong nabibiktima. Maraming pamilya at maraming buhay na nasasayang. Dalangin po namin, O Diyos, patatagin niyo po kami, palakasin niyo po kami, Panginoon, physically. Nang sa gayon po, Panginoon, ay hindi po ito maka-enter sa aming mga physical na katawan. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na sa gabi din po ito, O Diyos, ang lahat ng aming pangailangan sa araw na bukas ay provide mo sapagkat inuna po namin ang iyong kalooban. Lord, salamat po, Panginoon, ganyan po sa mga kalalakihan, pati mga babae din, O Diyos, na naghahanap buhay. Panginoon, patuloy mo po silang bigyan ng proteksyon sa lahat ng kanilang mga lakad, kung paano iningatan mo po silang makapasok sa kanilang mga trabaho, ganyan po, hanggang sa kanilang pag-uwi, O Diyos. Lord, salamat po, maging sa mga tao na nagpapagamit sa iyo spiritually, naglilingkod sa iyo, Panginoon, mga nagpa-Bible study, Amen. mga evangelista, Panginoon, na dinadako mo ang mga kanila sa mga lugar at mga tahanan na pinabubuksan sila. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, yun din po ang mga tahanan na nagbubukas ng kanilang pintuan para sa kanila. Lord, salamat po sa gabi ito. Dalangin po namin ang patuloy na kapayapaan ng gabi. Makatulog po kami ng maayos. Dalangin po namin, Panginoon, hawiin mo ang anumang alalahanin namin sa buhay. Patuloy po kami magtiwala sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na nangako sa amin. At alam po namin lahat na pangako mo sa amin ay iyong tinutupad. Lord, salamat po sa gabi ito. At hingin niyo po ang pinakamataas namin pagpuri, pagsamba at pagluwalhati. Ikaw lamang po karapat dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Ang aming sabot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Diyos ang papuri sa lahat ng ating ginawa. Amen. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. For the things He has Ito manatili pong nakatas ng ating mga kamay. Mga Diyos na banal, dakila, hallelujah, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Kayo po Diyos na makapangyarihan, Diyos na may likha ng langit at lupa. Hallelujah. Diyos na aming sinasamba sa lugar pong ito. Mga Diyos, tinataas ko po ang mga taong ito na nasa aking harapan. Hallelujah. Ang mga taong itong pinagkatiwala niyo po sa akin upang alagaan, spiritual. Amang Diyos, sinasaway ko po ang diablo si Satanas Yes, name. na kumbin makakilos sa kanilang buhay at lahat. Hallelujah. Ng kapangyarihan ni Satanas. Hallelujah. Ay wala ng epekto sa kanila sa pamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Hallelujah. Ipinapawalang bisa ko lahat ng tanikala. Hallelujah. Amen. Na iginagapos niya sa mga taong ito. Hallelujah. Sakit, karamdaman, espiritu ng kahirapan, O Diyos, espiritu ng pagkalubog sa utang. Ito po ay aking pinapawalang bisa. Hallelujah. At sila po ay aking pinapalaya sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Hallelujah. 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 Makukuha po nila sa taong ito ang kanilang pinagdarasan. I decree and declare. Amen. By the name, in the name of Yeshua's name. Hallelujah. Lord, hallelujah.
taon pong ito ay katagumpayan. Amen. Salamat po. Ako po'y nananampalataya na kaya niyo po itong gawin. At talagang kaya po talaga dahil kayo po ang nakadikha ng langit at lupa. Sa inyo po ay walang imposible. Amen. Mananampalataya po kami sa inyo po na kayo po ang aming Diyos Ama na may pangako, hindi niyo po kami iwan ni pababayaan man. Amen. Hallelujah. At sa pamagitan ng ginawa ng aming Panginoong Yeshua sa krus ng Kalbaryo, kami po ay matagumpay na. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amang Diyos, ingatan niyo po ang mga taong ito, saan man po sila pumunta. Hallelujah. Pinagbabawalan po ang lahat ng uri ng disgrasya. Hallelujah. Amen. Amang Diyos, lahat ng hawakan ng kanilang mga kamay ay inyo pong pagpapalain. Lahat po ng apakan ng kanilang paa, inyo pong pagpapalain. Hallelujah. Saan man po sila pumaroon. Hallelujah. Lalayo po sa kanilang mga masasamang espiritu. Amen. Sa pangalan ng aming Panginoon siya, ay hinihiling ko po ito. Hallelujah. Ang lahat po ay bibigyan niyo po ng sapat na karunungan. Hallelujah. Amen. Na malakaran ang kautusan po ni Kristo na aming Panginoon. Hallelujah. Amen. At tagapagligtas. Maraming salamat sa mga taong ito na patuloy na hinipo niyo po ang kanilang puso upang sambahin po kayo. Hallelujah. Amen. Upang purihin po kayo. Upang paglingkod po kayo. Maraming salamat. Kayo po ang magbibigay sa kanila ng lahat ng kandipalan na ayon sa inyong kalooban. Amen. Ibigyan niyo po sila ng pagpapala na hindi kasasama ng kanilang spiritual. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. At kapag binigyan niyo po sila ng pagpapala ng marami, hallelujah, hindi po sila masisilaw Amen. sa mga material. Maraming Amen. salamat po. Ito po ang aking dalangin. Ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng anak niyo pong si Yeshua, na aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless. IPRM. God bless. United in Christ. God bless Body of Christ. God bless us. Hanggang sa susunod. God bless. Amen.